ating pong narinig yung mensahe po ng ating Diyos. Hallelujah. So, karamihan din nga din po na talagang ating din po talaga naririnig yung mensahe yung opening nga kanina na tayo ay magtiwala sa Diyos. Pero yung mensahe po ngayon, kabaliktaran naman na tayo naman po ang pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon. So, napaganda po na ating narinig sapagkat ang sabi nga rin po ng John 15 verse 16 na hindi tayo ang humirap, hindi tayo ang pumili, kundi ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayo inihala, tingnan po ninyo, upang kayo'y magsiyahon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inihingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So, salamat sa ating Diyos na makapangyarihan, ang ating Diyos na banal, na hindi tao ang siyang humirang sa atin at pumili sa atin. Hindi ang Presidente ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos, hindi po mga tinikilalang tao ang siyang humirang at pumili sa atin. Kung hindi ang hari ng mga haring Panginoon ng mga Panginoon, ang Creator po, ang Diyos, ang siyang pumili sa atin. So dapat tayong matuwa, dapat tayong magalak, sapagkat narinig natin na sino tayo upang tayo ay tawagin ng ating mahal na Panginoon. So maaari tayong gamitin ng ating dakilang Diyos. So narinig natin na yan na kinakailangan na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. At maaari tayong gamitin, nagbigay po ng halimbawa, at sa Bible po yung piping as ginamit ng Diyos. Yung uwak ginamit ng Diyos upang pakainin si Elijah. Yung piping as po naman si Balaam, natin po na ginamit upang sasanayin po siya. At yung manok naman, narinig po ni Peter na ito po ay sinabi ng Panginoon na 3 times na itinirayin mo ako bago tumilao yung roster o yung manok. So, mga kapatid, kung ang mga bagay na yun ay ginamit ng Diyos, so, sa narinig natin, ang Diyos sinatiwala sa atin na dapat tayo maging masunurin. At salamat sa Panginoon ay nasa kanya kanina na ano yung ating sasabihin kay Lord kapag tayo ay tinatangan ng responsibilidad, obligasyon at ito ay isang privilege sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos. So mga kapatid, dapat tayo magalak na tuwa sapagkat tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya lang minsan maraming mga excuses, maraming mga alibay. Pero mga kapatid, dapat po ganito ang mangyari sa atin. Hindi katulad ni Jonah na inarinig sa Isaiah chapter 6, 1 up 8, sa verse 8, na ang ating Panginoon Yesu Cristo ay ang Diyos po pala. Hindi ba nagkatawad po ang Diyos? Na po. So nagtanong siya, sabi po ng ating Panginoon, sino ang aking susubukin? Nagtatanong pa lang ang ating Diyos kung sino ang susubuin dahil meron sa mission, pero ang sabi po ni Isaiah, "Here I am, Lord, and send me." Ang sabi po sa verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susugurin ko at sinong yayapon sa kanan amin. Na magkagayoy, sinabi ko, narito
suguin mo ako. Here I am, Lord, and send me. Sino kaya sa atin dito na nagrepresenta na gamitin mo ako, Panginoon? Make me an instrument, a chosen vessel. Yun ang napakaganda. Na tayo ay maging instruments for the glory of the Almighty Father. Na walang iba kung hindi ang ating Panginoon. So may pinag-aralan, walang pinag-aralan, anuman ang ating katayuan. Tinawag tayo ng Panginoon at pinagkatiwalaan ng Diyos. At siya ay umaasa na hindi natin siya, yung amin na bibiguin. Hindi siya umaasa na hindi tayo susunod. Kundi umaasa siya na tayo ay susunod. And one of the promises of the Father Almighty ng ating Panginoon Kristo, I will never leave thee nor forsake thee. I will be with you always until the end of the world. Tayo ay kakasamahin at sasamahan ng ating Panginoon. So, kaya po, totoo po, anong dapat nating pangambay na dapat? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Yan kahapon, kaya na, nagbisita na rin po ko, yun na yung salamat, naging ang sis. Yung ako ni nanay. So, nung pag-uwi ko, meron ako nakashare. Sabi ko, yun ang tagang kami. O di kayo po, kayo lang po naglalakad. Ako lang mag-iso. Diba? So, kasi kapag naglalakad kasi, karamihan, marami siya yung mga nagmamakayo. Kaya sana kahit naman isa, kasama na ng Panginoon, ang angels ng Panginoon, so kinakailangan talaga, tumitos tayo, gumawa tayo, at kinakailangan gamitin natin ang ating mga bibig para sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, ang kapatid, encourage tayo ng Diyos at ang message ko na kinakailangan tayo po ay mag-multiply habang meron pa po pagkakataon. At salamat sa Panginoon, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na ulitin ko po na umaasa ang Diyos sa atin na hindi natin siya bibiguin. Before the foundation of the world, kilala tayo. I will chosen ang sarili ng ating Panginoon. Ulitin ko po, dapat talaga tayo magpasalamat dahil tayo kabilang sa mga tinawag, pinigiran at pinagpahayagan ng ating mahal na Panginoon. So habang may pagkakataon, habang tayo may buhay, huwag tayo mahiya na mag-testimony sa kalapawan, ibig sabihin sa kabutihan ng ating Panginoon at make share at mag-aral. Sana po kayo mapadalo. Sabi nga ng 2 season or out of season, preach, teach the gospel of Christ. Ituro, ipangaral, patotoo ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Napapanaman daw po at hindi napapanahon. Sana tayo mapadalo ang ibig sabihin ng ating God Almighty, huwag tayo mahiya na bahagi ang nadakulaan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. So kaya kanina din po, tuwanan ako, dahil dumami po yung sinusundo doon dito sa likod ng Mapangalaket College po. So sana, bawat linggo, magkakain kayo, magsama tayo, kahit may sabat sa mantra po, magsama po tayo, mag-invite po tayo. Mayroong isang kapatid na noon na naalala ko po, may ilan po siya. Gumawa siya ng paraan para maya po siya kaisama. Diyan magawa niya po, may pasan-pasan siya po. Kaya po, ba, bigyan na niya mga po at yung pagkakali. So, gumawa ng paraan para mayroong may sama sa gawain. Pero sa tundang po talaga, ang Diyos ang siya nagbukas ng pangunawa ng puso ay sapat ng isang tao.
Pero ang Diyos ay tumawag ng mga gagamitin ng Panginoon upang magbahagi, magpanago at mangaral ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang lahat ito ngayon, at awitin natin yung awitin, hindi kita bibiguin. Ikaw lamang, O Diyos, ang nagtiwala sa akin. So, kung sakali, marami na rin natin na marami nagtitiwala sa atin, pero ang Diyos nagtiwala sa bawat isa. At ang tiwala nito ay huwag natin sasalain ang kinakailangan tayo ay sumunod at anumang oras kinakailangan tayo ay maging available kapag tayo ay kailangan ng Panginoon sa kanyang ibig. So, ang ipag-prayers
ang aming pasasalamat sa iyo pong kadakilaan, sa iyong kabutihan na Diyos. Salamat, Ama, na kami ay iyong tinawag, iniran at pinili upang kami ay maging katiwala na siyang luluhuran ng aming mga tuhod at pupurihin ng aming mga labi. Na ikaw ang isang Diyos na tunay, na kamanghamang at kahanga-hanga, walang kapantay at walang katulad. Wala kang kapares. Ikaw ang Alpha, ang Omega, ang kasimula ng wakas. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dakilang Diyos, iyong pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi magsasaling ikaw ang Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin. Salamat, Panginoon o Diyos, at nariyan ang mensahe mo na ibinigay mo sa amin na kung kami o Diyos ay dapat magtiwala sa iyo ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan, at nawa o Diyos sa aming buhay, kami rin po ay sumunod sa iyong mga utos, sa iyong mga salita, na kami ay pinagkatiwalaan po ninyo o Diyos, upang kami, Panginoon, ay gamitin po ninyo o Diyos, na kami maging mabuting tagapaglingkod, mabuting katiwala, mabuting alipin, Panginoon, na isang araw, Diyos, na kapag ikaw ay aming nakasama at umarap sa iyong harapan, na sasabihin mo, Papalat, sapagkat nariyan, well done, nariyan po, iyong faithful servant. Nakabukas ang iyong kaharian, Panginoon, ang pinto sa kanila upang kami maging welcome. Tulungan kami, Panginoon, na maging mabuting tagapaglingkod at kami sumunod, O Diyos, sa iyong alituntunin. At ang bawat isa amin, Ama, ay gamitin po ninyo na maging daluyan ng iyong pagpapala ng iyong kapangyarihan. Ang bawat isa, O Diyos, ay pagkalooban po ninyo ng sapat na kadena, iba yung kalakasan na nagbuhat sa iyo, kapangyarihan, kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, kaalaman, karunungan, katalinuhan na nagbuhat sa iyo, at banal na katapangan, O Diyos, upang ipahayag ang iyong kabutihan, ang ibanghihalya, ang iyong kadakilaan na ginawa mo para sa amin. Dakilang Diyos, ang bawat isa amin, nariyan po, Diyos, na kami po ay sumunod, na walang pagrereklamo, na walang pag-aalinlan, agang-agang, Panginoon, kundi kami, O Diyos, ay sumunod kung ano ang kalooban mo, kung ano ang nais mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tunay na ang bawat isa amin ay walang sapat na arena. Sa iyo kami maasa at kami tinawag mo, Panginoon, at alam namin na ikaw ang tutulong at gagaway, Panginoon. Magtiwala lamang kami sa iyo at aming ang tinig na kami ay pinagkatiwalaan po ninyo, Panginoon. Dakilang Diyos, anuman ang mga pagsubok na kinaharap, Panginoon, ng bawat isa. Katulad, Panginoon, ng mga apostles na tinawag mo, na sila man ay nakaranas ng hindi biro-biro persecution, trials na rin po. Ang iba'y nawalan ng buhay ng pagsunod sa iyo, Panginoon.
Ganyan po ang bawat sa amin. Dakilang Diyos na amin po panghawakan ang mga salita mo na ang nag-iingat ng kanyang buhay ay kawawalan. Subalit ang kawalan ng buhay at sa Ebanghelyo, Panginoon, at para sa iyo ang siyang magtatanong ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, kalakasin mo ang mga nanglulupay-pay, ang bawat nanlalamig o Diyos, i-revive mo, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong Espiritu, Diyos, ang siyang malayang makakilos muna sa iyong iglesia, sa iyong mga anak, Panginoon, sapagkat ang aming pakipagbaka ay hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi mayroong pamunuan, mayroong kapangyarihan, mayroong kapangalahanan, at salamat po sa power, sa authority na iyong ibinigay, Panginoon, sa iyo po ng anak ko, Diyos. Dakilang Diyos ay pinig, gamitin mo ang iglesia, bawat mga anak mo, Panginoon, na maging dakilan ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya at kapangyarihan. Na ikaw, O Diyos, ang nakikinig, na ikaw, O Diyos, ang siyang naitataas, na ikaw, O Diyos, ang nanuluwalhagi, Panginoon, at ang bawat say, maging sol sa mga ibabaw na ito, and we are light in this world, Panginoon. Dakilang Diyos na rin po, pagdalporan po ninyo ng kagalingan ang bawat isa sa bawat spiritual na karamdaman, emotional, mental, na rin po, physical, Panginoon. You are the great physician. Ikaw ang gumawa ng himala, milagro at paggaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman na nararanasan ng bawat isa. Be healed in the name of Jesus. Receive the power of God right now in the mighty name of Jesus. Receive your healing right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dakilang Diyos na rin po ang mga problema, mga pagsubok, suliranin, tulungan mo, Ama, na ikaw mapagtagumpayan, malagpasan, at ikaw magbigay at tulong ng bawat gagawin sa mga solusyon, Panginoon, upang kanila pong malagpasan ang mga suliraning problema at mapagtagumpayan ang pagsubok, Panginoon. Dakilang Diyos ang bawat isa na narito, Panginoon o Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy, Panginoon, na maunat maghari sa aming buhay sa iglesia at ang mensahe mo, Panginoon, na ang plano at layunin mo, ang kalooban mo, ang siyang masunod, Panginoon. At tulungan mo rin po ang bawat sa amin, na sa bawat ambang, sa bawat ito ng aming buhay, na ikaw, Diyos, ang siyang naguguna, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin upang kami, O Diyos, ay hindi mapahamang o mapariwara. Nandiyan, O Diyos, ang lahat ng mga talento, lahat ng mga kaloob, O Diyos, na ipinagkatiwala po ninyo sa inyo po, mga anak, na ito po ay magamit, O Diyos, at magbunga at lumabli po, Panginoon, O Diyos, hundredfold, Panginoon, at nandiyan, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, mahal na Panginoon, ay maging daluyan po ng iyong pagpapala, Panginoon. Dakilang Diyos, anuman ang mga obstacles, anuman ang may branches, na gawa ng kaaway, Panginoon, alisin mo at masakin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Gayun din po, Panginoon, narin po, tulungan rin po kami, Panginoon, na ang bawat sa amin ay lumakad, O Diyos, sa Espiritu, Panginoon, lumakad na mayroong kapakulubahan, lumakad sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, at sundin, Panginoon, ang iyong mga alatuntunin at ang kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, ay manatili sa aming po mga buhay. Ano man din po, Ama, ang bawat kaibigan, ano man ang karahingan ng bawat isang narito, Diyos, maging ang aming mga kapatid na nasa ng tahanan, ang ibig nasa ibang bansa, dakilang Diyos, hallelujah, na
kanilang maranasan ng iyong kapangyarihan, na kanilang maranasan ng himala, Panginoon, ang milagro, ang iyong biyay at pagpapala ay kanilang tanggapin, Panginoon, sa oras nito at igawan mo kanilang kahilingan ayon sa iyong banal na kalooban upang malubos, Ama, ang kanilang pong kagalakan. Lord, salamat po na minsan pa, O Diyos, sa bawat yugto na iyong pong managawain, na iyong pinamanahan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pong pangunguna. Salamat po, Diyos, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na ginawa mo sa araw nito. Dakilang Diyos, pagpalain mo po lahat ang bawat isang narito, ito po aming dalangin. At sa lamang po, dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpuri, ang kalwalatinan ng karangatan ng pagpapahari, ngayon, bukas, ang pagpapahayat ng kailan naman, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, bago tayo mag-closing prayer, tayo po
amin at sa oras dito. So tayo po ay paunahan po ni si Brother Elmer po at tayo po lahat ay tumungkod sa oras dito. Para masalahin sa mga sinarito, may pumilitin sa sananatan ang pag-ubay po ang pag-ibigawin sa basta araw na ito. Maraming salamat po Diyos sa iyong panguna, dyan po sa conversation ng itinalamas namin. Lalo na po ang mga salita mo namin narinig sa araw na ito. Tuloy na lang po italim sa aming mga puso sa iba ng mga salita ng ikaw ng Panginoon o maging kalakasan po namin ng Espiritu at mga natuwa at mga maraming salamat po na sa araw na ito at maging sa aming basta na ng pag-iwaiwalay. Paano po ang pinating ng kayapatitas sa lugar dito. Galit nawa sa aming pag-uwi na tangan po namin ang Lord at iyong kapayapaan at ang kagalakan po kung nagbubuhat sa inyo. Maraming salamat po. Pagkakanoon, tubuhan ang dalangin sa inyong mga pagkirapang Lord Jesus Christ. Amen.